ang kaibahan ng tumalikod at nanatili kay Kristo. Pag-aralan po natin ito mula sa John chapter 6 verse 60 hanggang verse 61. Ang mga salin ng Biblia na atin pong gagamitin, ang Bagong ang Biblia at New King James Version. Isa sa pinakamalungkot na karanasan sa buhay Kristiyano ay ang makita ang isang tao na dati nating kasama sa pananampalataya, kasamang sumasamba, kasamang naglilingkod at nag-aaral ng Biblia, at kasamang nagpapahayag ng pananampalataya na sa paglipas po ng panahon, unti-unting lumalayo sa Panginoon. Ang iba, hindi na natin nakakasama sa mga fellowship, hindi na nakikita sa loob ng church, sa mga gatherings. At ang iba, tuluyan ng tumigil o tuluyan ng huminto sa pagsunod kay Kristo. Mga hayaga ng tumalikod sa kanilang pananampalataya. Kapag nangyayari po ito, ang tanong na maaaring pumasok sa ating isip, ano ang nangyari sa kanila? Bakit ang ilan tumatalikod samantalang ang iba naman nananatiling tapat, nagpapatuloy sa pagsunod? Ang ano po yung kaibahan ng tumalikod at ng nananatili? Ang tanong na ito, hindi lamang tanong sa atin ngayon, kundi sa ating pag-aaral dito sa John chapter 6, dito sa verse 60 hanggang verse 71, makikita natin ang isang katulad na sitwasyon o katulad na pangyayari na matapos marinig ng maraming alagad ang mahirap na pagtuturo at mabigat na pananalita ng Panginoong Hesus, marami sa kanila tumalikod. Marami sa kanila hindi na muling sumama kay Jesus. Pero meron pa rin namang mga nanatili. Yung mga nanatili na yon, nung tanungin sila ng Panginoong Hesus kung aalis din ba sila, kung susunod ba sila sa mga tumalikod, ito po ang sagot ni Apostol Pedro sa John chapter 6, dito sa verse 68. Panginoon, kanino kami pupunta? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Hindi man po agad na sinasagot ng talatang ito ang lahat ng ating mga theological na mga katanungan. Malinaw naman itong pinapakita yung dalawang magkaibang pagtugon sa mga salita ng Panginoong Hesus. Anong pagtugon po yun? May mga tumalikod at may mga nanatili. Pareho nilang narinig ang Panginoon. Pareho nilang narinig ang mensaheng ipinangaral. Pareho nilang narinig ang parehong katotohanan. Kaya lang, naging magkaiba yung kanilang tugon. Mula po sa John chapter 6, sa verse 60 hanggang verse 71, makikita natin yung dalawang grupo ng mga alagad. At habang pinag-aaralan po natin ang tekstong ito, katulad sa palagi pong paalala sa atin, siyasatin natin ang ating mga sarili sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At tandaan din po nating sa partikular na tagpo sa bahagi ng mga talatang ito, ang layunin po ay hindi lamang sabihin sa atin o hindi lang ipaalam sa atin o hindi lang tayo bigyan ng katuruan tungkol sa nangyari sa mga alagad noon, kundi hamunin din po ang bawat isa sa atin. Kumbaga, i-challenge din ang bawat isa sa atin ngayon na ano yung magiging tugon natin kay Kristo? Ano yung magiging tugon natin kapag narinig natin ang kanyang pangangaral? At ano yung magiging tugon natin sa salita ni Kristo? Sa unang punto po ng ating pag-aaral, ang mga alagad na tumalikod. Ang mga tumalikod sa kwentong ito, tinatawag pa rin mga alagad. Mga disciples. Kasi sila pa rin yung kabilang sa mga sumusunod kay Jesus nung panahong ito. Pero habang nagpapatuloy yung salaysay, makikita natin na
yung mga alagad na tinatawag dito ay nagkaroon ng ibang tugon sa mga salitang narinig nila mula kay Jesus. Tumalikod sila. Pero hindi sila tumalikod dahil sa panlabas na pag-uusig na nararanasan nila. Hindi dahil sa kahirapan na pinagdadaanan nila. Tumalikod sila matapos nilang marinig ang pagtuturo ng Panginoong Hesus. Dito natin makikita ang isang mahalagang katotohanan. Ang salita at ang pangangaral ni Kristo, hindi lamang ito nagbibigay ng buhay, hindi lang ito nagbibigay inspirasyon, hindi lamang ito nagbibigay payo at kalakasan ng loob, kundi ang salita at pangangaral ni Kristo ay naglalantad din ng tunay na kalagayan ng puso ng tao. Pansinin po natin yung unang katangian ng mga alagad na tumalikod. Sa una po, hindi nila tinanggap ang mahirap na pagtuturo ni Kristo. So ito po pala yung dahilan ng pagtalikod nila. Ito pala yung kanilang dahilan. Hindi dahil nausig sila. Hindi dahil nahirapan sila sa buhay kaya sila tumalikod. Kundi sa mensaheng narinig nila. Sa verse 60 dito sa John chapter 6, nang ito ay marinig ng marami sa kanyang mga alagad, sila ay nagsabi. Mapapansin natin dito, yung naging problema ng mga alagad ay hindi dahil hindi nila narinig ang Panginoon. Narinig nila si Jesus. Hindi rin dahil kulang yung paliwanag o magulo yung pangangaral ni Jesus. Kundi ang problema po, yung kanilang naging pagtugon sa mga salitang ipinahayag ni Jesus. So ano ba itong nang ito ay marinig ng marami o when they heard this? Yung ito po o this, tumutukoy sa mga itinuro ng Panginoong Hesus sa naunang bahagi ng chapter 6. Lalo na yung pagpapahayag ni Jesus na siya ang tinapay ng buhay at ang kanyang panawagan na kainin ang kanyang laman at inumin ang kanyang dugo. Hindi po yun panawagan na literal na pagkain at literal na pag-inom, no? Kundi isang matalinghagang paglalarawan ng ganap na pagtanggap kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Kaya lang, nung marinig ito ng mga alagad dito, hindi iyon tinanggap ng mga alagad. Niliteral nila at hindi nila nakita yung spiritual na kahulugan ng matalinghagang kapahayagan na iyon ng Panginoong Hesus. So, nung marinig ito ng marami sa kanya mga alagad, sa halip na magsiyasat sila, sa halip na magsuri pa sila, sa halip na maghanap pa sila ng kaliwanagan, at magtanong sila, ganito ang sinabi nila. Mahirap ang pananalitang ito. Sino ang may kayang makinig nito? Ang salitang hard sa phrase na hard saying o yung mahirap mula sa salitang Grego na skleros, tough, no, fierce, hard. Pero hindi nangangahulugan na mahirap unawain. Ang diwa nito, mahirap tanggapin. Yung hard saying, mahirap tanggapin, offensive, intolerable. Nung marinig nila, hindi sila nasiyahan sa itinuro ng Panginoon dahil taliwas yung narinig nila sa inaasahan nila, sa gusto nilang marinig. Hindi naging katanggap-tanggap sa pandinig nila dahil ang inaasahan nila literal na tinapay. Kung babalikan natin ang simula ng chapter na ito, makikita nating hinanap nila, sumunod sila kay Jesus matapos silang pakainin sa pamamagitan ng himala. Pero nung ituro na ng Panginoong Hesus na higit nilang kailangan ay tinapay ng buhay kaysa sa tinapay na lumilipas, doon po nagsimulang lumitaw o kaya doon po nagsimulang mabunyag yung laman ng kanilang puso. May mga tao po gustong makinig sa Biblia, gustong makapakinig ng pangangaral ni Jesus, gustong matuto ng salita ng Diyos. Gusto nila hanggat ang mensahe tungkol sa pagpapala. Pero kapag ang salita
tumutukoy na sa kasalanan, tumatawag na sa pagsisisi at pagtalikod, nagtuturo na ng pagpapakumbaba at pagsunod at pagpapasakop kay Kristo, doon na nasusubok ang nilalaman ng puso. At mga kapatid, hindi lamang ito nangyayari sa panahon nila. Hanggang ngayon nangyayari ito. May mga lumalapit kay Kristo kasi naghahanap lamang ng kaginhawahan. Naghahanap lamang ng pagpapala, ng kasaganahan o kaya solusyon sa kanilang problema. Pero kapag ang salita na ng Diyos o ang pangangaral ay tumatalakay na sa kasalanan, lalo na sa kasalanang nakasanayan, nagtuturo na ng biblical na pagsisisi ang pangangaral at naghahatid na sa lubos na pagpapasakop sa otoridad ni Kristo, doon na po nasusubok ang tunay na tugon ng puso. Doon na nasusubok ang tunay na layunin ng pagsunod kay Kristo. Dito po, yung mga alagad, imbis na magtanong sila sa ibig sabihin ng narinig nila, nagreklamo na lang sila. Kaya ano po yung sagot ng Panginoong Hesus sa kanila? Sa verse 61 at sa verse 62, ganito ang nakasulat. Subalit si Jesus, palibhasa ay nalalaman niya na ang kanyang mga alagad ay nagbubulungan tungkol dito, ay nagsalita sa kanila. Ito ba ay nakakatisod sa inyo? Ano nga kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao sa kinaroroonan niya ng una? So, sinasabi po dito, kung sa pagtuturo pa lang, kung sa pangangaral pa lang ay hindi na nila matanggap na natitisod na sila, paano pa kaya kung makita nila ang pagbabalik ni Jesus kung saan siya nagmula? Dito po, sa halip na pagaanin ni Jesus yung kanyang mensahe, sa halip na bawasan yung bigat para mapanatili yung maraming tagasunod, hindi po binago ni Jesus yung katotohanan. Hindi po binabago ni Jesus ang katotohanan para maging katanggap-tanggap sa maraming mga tao. Sa halip, ginamit niya ang katotohanan para ihayag kung sino yung tunay na tumatanggap kay Jesus. Mga kapatid, ito rin po ang ginagawa sa atin ng salita ng Diyos hanggang ngayon. Hindi lamang tayo tinuturuan ng salita ng Diyos. Hindi lamang tayo nilalagyan ng katotohanan sa ating isip, kundi sinusubok din ng salita ng Diyos ang nilalaman ng ating puso. Tinatanggap ba natin ang salita ng Diyos kahit ito ay sumasalungat sa ating sariling kagustuhan? O tinatanggap lamang natin ang salita ng Diyos kapag naaayon sa gusto nating marinig, kapag naaayon sa gusto nating malaman? Mga kapatid, nakita natin na hindi tinanggap nung mga alagad yung mahirap na pagtuturo ni Kristo. Pero hindi pa dito nagtatapos yung paliwanag ng Panginoon. Sa susunod ng mga talata, inihayag ni Jesus yung mas malalim na dahilan kung bakit nila tinanggihan ang salita ni Jesus. Tingnan po natin yung ikalawang katangian ng mga alagad na tumalikod. Number 2, hindi sumasampalataya kay Kristo. Matapos silang sawayin o i-rebuke ni Jesus sa kanilang pagrereklamo, hindi sinabi ng Panginoon na ang problema ay kakulangan sa pag-unawa o kaya kulang yung pagpapaliwanag ni Jesus. Sa halip po, itinuro ni Jesus ang ugat ng kanilang problema. Ano ba yung ugat ng kanilang pagtalikod? Sa unang bahagi ng verse 63, ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Sa konteksto ng pag-iisip ng mga nakikinig dito kay Jesus, kaya mahirap sa kanilang tanggapin ang mga salita ng Panginoon kasi nung marinig nila na kainin ang laman at inumin ang dugo ni Jesus, literal na pagkain ng katawan at pag-inom ng dugo yung kanilang iniisip. Kaya nilinaw po dito ng Panginoong Hesus na ang buhay na walang hanggan hindi nakakamit sa anumang panlabas o pisikal na paraan, kundi ang Espiritu ang nagbibigay buhay. Kaya ang sabi pa, ang laman ay walang anumang pakinabang. Hindi sinasabi na walang halaga yung katawan ng tao. Ang tinutukoy lamang dito, yung pinagmumulan ng buhay na walang hanggan. No, the Spirit who gives life.
Ibig sabihin, walang kakayahan ng tao sa kanyang sariling kalikasan, sa kanyang sariling lakas. Walang kakayahan ang tao na makalika ng buhay na espiritual. Pagkatapos sinabi dito ng Panginoon, ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay espiritu at buhay. Muli, hindi nangangahulugan na ang mga salita ni Jesus ay mahirap unawain, kundi ang mga salita ni Jesus ay may spiritual na katangian na nagdadala ng buhay, sapagkat ang mga ito, yung salita ni Jesus, nagpapahayag ng daan tungo sa buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo. Sa madaling salita po, ang problema wala sa salita ni Kristo na narinig nila. Ang problema po ay nasa puso ng mga nakikinig. So maganda at mabuti yung inio-offer ng Panginoong Hesus sa pamamagitan ng kanyang salita. Kaya lang, sa kabila nito, na maganda yung inio-offer, mabuti yung iniaalok, sabi ni Jesus sa verse 64, subalit may ilan sa inyo na hindi sumasampalataya. Ito yung dahilan kung bakit sila nahihirapang tanggapin ang salita ni Jesus. Ang problema, hindi yung pagtuturo ni Jesus. Hindi yung hindi nila narinig si Jesus, kundi ang problema, yung kanilang kawalan ng pananampalataya. At yung kawalan ng pananampalataya, humantong sa kanilang pagtalikod sa bandang huli. There are some of you who do not believe. At idinagdag pa ni Juan, sapagkat nalalaman na ni Jesus, buhat pa ng una kung sino-sino ang hindi sumasampalataya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Maring hindi agad makita ng tao ang tunay na kalagayan at nilalaman ng puso. Pero walang nalilihim sa ating Panginoong Hesus. Alam ni Jesus ang tunay na kalagayan ng bawat taong lumalapit sa Kanya. Nalalaman ng Panginoong Hesus ang tunay na nilalaman ng puso ng bawat taong lumalapit sa Kanya. Mga kapatid, ito ang paalala din sa atin ngayon. Maaring makita ng mga tao sa atin yung ating aktibong pakikibahagi at pagdalo sa mga gawain sa iglesia. Maaring makita nila yung paraan ng paglilingkod natin. Maaring makita nila yung panlabas na pagiging relihiyoso natin. Mahalaga yon, pero ang higit na mahalaga ay ang tanong na tayo ba ay tunay na sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo? O baka hanggang panlabas lang na pagsunod lang yung nakikita sa atin? Maging maingat po sa pamumuhay Kristiyano. Patuloy na magsuri. Huwag lamang nating tanungin kung gaano na ba tayo katagal sa iglesia, gaano na ba tayo kaaktibo sa mga gawain, gaano ba tayo kalalim at kabisi sa ating mga paglilingkod. Again, mga mahalaga yan. Pero mas mahalagang itanong natin ay, tayo ba ay patuloy na sumasampalataya at patuloy na nagtitiwala sa ating Panginoong Hesukristo? Sapagkat ang tunay na pananampalataya hindi lamang nakikita sa panlabas na gawain, kundi sa patuloy na pagtugon kay Kristo at sa Kanyang mga salita. Nakita natin ang ugat ng problema. Hindi kakulangan ng paliwanag ni Jesus. Hindi dahil hindi nangaral sa kanila si Jesus, kundi ang ugat ng problema, kawalan nila ng pananampalataya. Sa kasunod na talata po, ipinaliwanag ni Jesus kung bakit may mga hindi sumasampalataya sa Kanya. Ito yung ikatlong katangian ng mga alagad na tumalikod. Number 3, hindi makalalapit kay Kristo malibang ipagkaloob ng Ama. Sa verse 65, sinabi niya, dahil dito'y sinabi ko sa inyo. Therefore, ibig sabihin, ito yung paliwanag ni Jesus sa sinabi niya sa verse 64. Bakit may mga hindi sumasampalataya sa Kanya? Bakit may mga tumatanggi sa Kanyang mga salita? Walang taong makakalapit sa akin. Yung salitang makakalapit, hindi lamang tumutukoy sa physical na paglapit kay Jesus. Kasi sa tagpong ito, sa pangyayaring ito, marami sa kanila literal na lumalapit sa Panginoon. Kasama nila si Jesus, nakikinig sila sa Kanyang pagtuturo, nakikita nila ng harapan si Jesus. Ang tinutukoy dito ng Panginoon ay ang paglapit sa Kanya sa pamamagitan ng tunay na pananampalataya.
Paalala po, ang talatang ito hindi tungkol sa kung sino ang hinirang ng Diyos, kundi tungkol ito sa kung paano naliligtas ang isang tao. Hindi nito sinasabi na ang Diyos ay pumipili upang maligtas ang ilan at ang iba ay hindi. Hindi po ganon. Sa halip, ipinapakita nito na ang kaligtasan ay hindi sa pamamagitan ng sariling pagsisikap o kaya sariling kakayahan o kaya sariling talino, kundi ito ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos na kumilos sa puso ng tao para tumugon. Tulad ng sinabi ni Jesus sa John chapter 6 verse 45, ang bawat nakikinig sa Ama at natututo sa Kanya ay lalapit sa akin. Ang paglapit kay Kristo, resulta ng pagtuturo, resulta ng pagkilos ng Ama sa puso ng tao. Pinapakita lamang na walang sino man ang makakalapit kay Kristo sa sariling kakayahan. Hindi sapat yung sariling karunungan, hindi sapat yung relihiyon o yung pagsisikap ng tao para magkaroon ng tunay na pananampalataya at paglapit kay Kristo. Unless, sabi po dito, malibang ipagkaloob sa Kanya ng Ama. Ang binibigyan din dito ni Jesus, yung katotohanan ng ang paglapit sa Kanya, ang paglapit kay Jesus ng mga tao ay nagsisimula sa pagkilos ng Ama. Hindi sinasabi na walang pananagutan ng tao na sumampalataya sa Kanya. Merong pananagutan ng tao. Merong parte o merong responsibility ang tao. Kasi sa buong kabanata, yung sa chapter 6 na ito, paulit-ulit na inaanyayahan ni Jesus ang mga tao na manampalataya sa Kanya. So merong pagkilos o merong pagtugon ang mga tao. Pero dito sa verse 65, ipinapakita ni Jesus na yung tunay na paglapit sa Kanya hindi bunga ng kakayahan ng tao lamang, kundi ang tunay na paglapit sa Kanya ay bunga ng biyaya at pagkilos ng Amang Diyos. So pagbulayan po natin ang sinasabi dito ni Jesus para mas maunawaan natin kung bakit may mga hindi sumasampalataya sa Kanya. Ang ilang mga alagad dito, hindi lang nahihirapang intindihin ang turo ni Jesus. Hindi lang dahil niliteral nila yung pagkaunawa nila sa kanilang narinig. Sa halip, ipinakita ng kanilang hindi pananampalataya na hindi sila lumalapit kay Kristo sa paraang inilalarawan ni Jesus sa talatang ito. Ang biyaya ng Diyos hindi nag-aalis ng pananagutan ng tao na tumugon kay Kristo. Sa halip po, ipinapakita ng talatang ito na ang tunay na pananampalataya, bunga ng pagkilos ng Diyos at ng wastong pagtugon ng tao sa salita ng Diyos. So, mga kapatid, ang paalala sa atin ay ganito. Kung tayo ngayon sumasampalataya kay Kristo at tayo ngayon ay nananatili sa Kanyang mga salita, wala tayong may pagmamalaki sa ating sarili. Hindi natin pwedeng ipagmalaki yung ating sarili. Dahil ang kaligtasan, yung pananampalataya at yung pananatili natin ngayon ay biyaya ng Diyos mula sa simula. Kasabay nito, huwag pa rin nating ipagwalang bahala yung paanyaya ng Panginoong Hesus na lumapit at sumunod sa Kanya. Habang naririnig natin ang salita ng Panginoon, tumugon tayo ng may pagsisisi, tumugon tayo ng may pananampalataya, sapagkat ang Diyos patuloy na tumatawag sa atin sa pamamagitan ng Ebanghelyo, sa pamamagitan ng salita ni Kristo. At dito natin makikita ang naging bunga ng kanilang hindi pananampalataya. Hindi lamang nila tinanggihan yung mga salita ni Jesus, kundi tuluyan na rin nilang iniwan ang pagsunod sa Panginoon. At ito yung ikaapat na katangian ng mga alagad na tumalikod. Sa ikaapat po, tumalikod at hindi na sumama kay Kristo. Ang resulta ng hindi nila pagtanggap sa pagtuturo ni Jesus, ang resulta ng hindi nila pagsampalataya at resulta ng walang taong makakalapit kay Jesus malibang ipagkaloob ng Ama, sa verse 66 po, dahil dito, from that time, hindi ito isang biglaang pangyayari. Yung kanilang pagtalikod, bunga ng kanilang naging pagtugon sa mga salita ng Panginoong Hesus, na habang patuloy
ang pagtuturo ni Kristo, lalong nahayag yung tunay na kalagayan ng kanilang puso. As a result ng pangangaral ni Jesus tungkol sa kanyang sarili bilang tinapay ng buhay, dahil po doon, marami sa kanyang mga alagad ay tumalikod. Many of his disciples, hindi iilan lamang, kundi marami sa mga dating sumusunod kay Jesus, tumalikod kay Jesus. Pansinin natin na tinatawag pa rin silang mga alagad, tinatawag pa rin silang disciples kasi kasama, nakikinig sila, sumusunod naman sila noong una. Pero sa puntong ito ng salaysay, pinili na nilang palikuran ang Panginoon kaysa tanggapin nila yung mahirap na pagtuturo, pangangaral ng Panginoong Hesus. At hindi na sumama sa Kanya. Ito yung malungkot at masasabi nating maaring pinaka masakit na bahagi ng talata. Sinasabi dito, and walk with Him no more. At hindi na sumama sa Kanya. Pinapakita nito na tumigil na sila na maging mga alagad. Huminto na sila na maging parte ng mga taong sumusunod kay Jesus. Sa pagkakataong ito, hindi sila ang iniwan ni Jesus, kundi sila yung kusang tumigil sa pagsama sa Panginoon. At kapansin-pansin po na hindi hinabol ng Panginoong Hesus ang mga umalis. At hindi niya binago yung mensahe niya. Hindi niya binawasan yung katotohanan para manatili ang marami na tagasunod. Kundi ang Panginoong Hesus nanatiling tapat sa ipinapahayag ng Ama. Kahit marami yung tumalikod, hindi binago ng Panginoon ang mensahe. Mga kapatid, ito yung seryosong paalala at babala na din sa ating lahat. Hindi sapat ang makarinig ng maraming pangangaral. Mahalaga yung makarinig ng maraming pangangaral. Hindi rin sapat ang makadalo sa mga pagtitipon ng iglesia. Mahalaga din po yon. Hindi rin sapat ang makasama ang mga kapwa mananampalataya. Ang mga binabanggit natin, mahalaga. Pero ang mas mahalagang tanong, patuloy ba tayong nananatili kay Kristo? Patuloy ba tayong nananatili sa Kanyang mga salita? Sapagkat ang tunay na pagsunod, hindi po nasusukat sa kung gaano kaganda o kaya kung gaano kainit ang simula, kundi sa patuloy na pananatili kay Kristo. At dito po nagtatapos ang unang larawan na ipinakita ng John chapter 6. Ang larawan ng mga alagad na tumalikod. Sa kabilang bahagi ng talata, makikita naman natin yung kabaliktaran. Ang mga alagad na nanatili kay Kristo. Ito yung kalawa, ang mga alagad na nanatili. Kung marami ang umalis kay Jesus, mayroon din namang mga nanatili. Hindi natakot ang Panginoong Hesus na bawasan niya yung mensahe o pag-aanin niya yung kanyang mensahe para walang umalis o konti lang yung umalis ng mga tagasunod. Hindi binago ng Panginoon ang kanyang mensahe para manatili ang marami. Sa halip po, hinarap niya yung mga nanatili, yung 12 at tinanong sila. Sa verse 67, kaya't sinabi ni Jesus sa 12, ibig din ba ninyong umalis? Kasi marami nang umalis eh. Matapos yung malungkot na pangyayari, yung pagtalikod ng karamihan na nagpakilalang mga alagad ng ating Panginoong Hesus. Ang Panginoong Hesus, hinarap niya yung natitirang 12. Do you also want to go away? Hindi ito tanong na para bang hindi alam ni Jesus yung magiging sagot nila. Hindi rin ito panawagan na umalis na sila. Sa halip, binigyan sila ni Jesus ng pagkakataong ipahayag kung ano yung nasa kanilang puso. At dito natin maririnig ang isa sa pinakamagandang pagpapahayag ng pananampalataya dito sa Ebanghelyo ni Juan. Ang unang katangian po ng mga nanatiling alagad, una, kinilala nila na si Kristo ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Sa verse 68, sumagot sa kanya si Simon Pedro, Panginoon, kanino kami pupunta?
Sa tanong na, ibig din ba ninyong umalis? Kasi marami na yung umalis eh. Ito yung sagot ni Simon Pedro. Hindi sinabi ni Pedro na naiintindihan niya at sang-ayon siya sa lahat. At ang sagot dito ni Simon Pedro, hindi saan. Pansinin po niya, hindi kung saan, hindi lugar, kundi kung kanino. Persona. Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Ang mga tumalikod, ang sinasabi nila, mahirap yung pananalitang narinig nila. Pero ang sinasabi dito ni Pedro, you have the words of eternal life. Ang mga tumalikod at mga nanatili, tandaan natin parehong nakinig sa isang mangangaral, si Jesus. Pareho ang narinig nilang mensahe. Kaya lang magkaiba nga yung naging pagtugon nila. Naunawa ni Simon Pedro na ang mga salita ni Kristo hindi pabigat sa buhay, kundi ang salita ni Kristo daan patungo sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, ganito rin ang mga nananatiling alagad ngayon. Maring hindi natin agad naunawaan ang lahat ng mga itinuturo ng Panginoong Hesus. Pero nananatili tayong nagtitiwala sapagkat alam nating ang mga salita ni Kristo nagbibigay ng buhay. Katulad yan ng isang taong nasa gitna ng dagat. No? Hindi siya kumakapit, hindi siya nananatili sa bangka niya dahil komportable siya doon. Kundi nananatili, kumakapit siya doon dahil yun lamang yung makakapagligtas sa kanya. Para dito, kina Pedro, hindi lamang ordinaryong salita ng tao yung napakinggan nila. Kumbaga, yung napakinggan nila, nagka-interest sila, hindi boring, hindi walang kabuluhan, kundi may eternal na benepisyo sa mga tatanggap at sa mga mananatili. At hindi lamang kinilala ni Pedro yung kahalagahan ng mga salita ni Kristo. Ipinahayag din niya kung sino ang kanyang pinaniniwalaan. Ito yung ikalawang katangian ng mga alagad na nanatili. Sumampalataya at nakilala kung sino si Jesus. Sa pagpapatuloy ni Simon Pedro sa verse 69, kami sumasampalataya. Ito yung unang sinabi dito ni Pedro. Also, we have come to believe. Ang pananampalataya ay pagtitiwala kay Kristo kahit may mga bagay pa na patuloy nating inuunawa habang tayo ay lumalago, habang tayo ay nagmamature. At nalalaman namin ang tunay na at nagpapatuloy na pananampalataya humahantong sa mas malalim na pagkaalam, na pagkakilala kay Jesus. Habang patuloy silang nakikinig, habang patuloy silang sumusunod at nananatili kay Jesus, lalo pa nilang nakikilala kung sino ang Panginoon. Ano po ba yung pagkakakilala nila kay Jesus? Ayon sa talatang ito, na ikaw ang banal ng Diyos. Ito yung sentro ng kanilang pagpapahayag. Hindi lamang nila kinilala ang mga gawa at himala ni Jesus. Hindi lamang nila hinangaan ang kanyang mga turo, kundi kinilala nila kung sino mismo si Jesus. Hindi political leader. Hindi lang literal na bread maker, kundi kinilala nila na you are the Christ, the Son of the living God. Mga kapatid, ang tunay na pananampalataya hindi lamang paniniwala sa mga pagpapala ng Diyos. Ito po ay pananampalataya kay Jesucristo kung sino si Jesus mismo, ang banal na mula sa Diyos. Sa huling bahagi ng chapter 6, nagtapos ang pag-uusap na ito ni Simon Pedro at ni Jesus sa isang seryosong babala mula sa Panginoon. Sa ikatlong punto ng ating pag-aaral, alam ni Jesus ang magkakanulo sa Kanya. Sa verse 70, sumagot sa kanila si Jesus, hindi ba pinili ko kayo ang 12? Pagkatapos magsalita ni Pedro para sa 12, sumagot naman ang Panginoong Jesus. Ipinaalala ng Panginoon na siya mismo ang pumili sa kanila sa 12. Pinili sila para maging mga apostol o alagad. Hindi sila ang unang pumili kay Jesus, kundi si Jesus ang tumawag, si Jesus ang humirang sa kanila
para sa natatanging gawain o ministeryo. Ngayon, kasabay ng paalalang ito na sila ay pinili ni Jesus, ito ang isang pahayag na mapapansin natin dito. At ang isa sa inyo ay dyablo. And one of you. Hindi ibig sabihin ng Panginoong Hesus na may literal na dyablo sa kanila o si Satanas mismo ang isa sa kanila sa 12. Hindi po ganon. Ang salitang ito tumutukoy sa katotohanan ng may isa sa kanila ang magiging kasangkapan ng kasamaan sa pagtataksil sa Panginoong Hesus. Pinapakita nito na habang ang mga alagad nagpapahayag ng kanilang faith, habang nagpapahayag ng kanilang pananampalataya kay Jesus, alam naman ni Jesus na ang isa sa 12 ay magtataksil sa Kanya. Dito natin makikita ang isang katotohanan tungkol kay Jesus. Hindi lamang niya alam ang sinasabi ng tao, kundi alam niya din yung tunay na kalagayan ng puso ng tao. Ibig sabihin, walang nalilihim sa Panginoon. Ngayon, sino ba itong tinutukoy dito ni Jesus na ang isa sa inyo ay dyablo? Sa verse 71, siya nga ay nagsasalita tungkol kay Judas na anak ni Simon Iscariote, sapagkat siya na isa sa 12 ang magkakanulo sa kanya. Si Judas Iscariote kabilang sa 12. Nakasama niya si Jesus sa kanyang ministeryo, narinig niya ang parehong mga pangangaral ni Jesus, nasaksihan niya ang mga himalang ginawa ni Jesus, pero darating yung araw, ipagkakanulo niya ang Panginoon. At ang mangyayaring ito sa hinaharap, hindi lihim kay Jesus. Mula pa sa simula, alam na ng Panginoon ang mangyayari. Pinapakita nito na ang lahat ng nangyayari sa ministeryo ng Panginoong Hesus ay nasa ilalim ng kanyang ganap na kaalaman at ganap na otoridad. Walang naitatago sa Panginoon. Mga kapatid, sa pagtatapos ng ating pag-aaral dito sa John chapter 6 verse 60 hanggang verse 71, nakita natin yung dalawang magkaibang tugon kay Kristo. Dalawang magkaibang tugon sa pakikinig sa salita ni Kristo. May mga alagad na tumalikod nung marinig nila yung mahirap na pagtuturo ng Panginoon. At meron ding mga nanatili at nagpahayag na, Panginoon, kanino kami pupunta? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. At sa huli, ipinaalala ni Jesus na nalalaman niya, kilala niya ang tunay na kalagayan ng bawat puso. Hindi po sapat yung panlabas na pagiging malapit sa mga gawain ng Panginoon. Again, mahalaga yon. Hindi rin sapat yung pagiging bahagi ng isang grupo ng mga mananampalataya, bagamat mahalaga din yon. At ang higit na mahalaga po ay yung ating patuloy na pagtugon kay Kristo ng may tunay na pananampalataya at nananatiling pagsunod. Kaya po ang hamon ng aralin sa bawat isa sa atin ngayon, hindi lamang matiyak natin na kasama ba tayo sa mga alagad, kundi higit sa lahat, matiyak nating nananatili tayo kay Kristo at sa kanyang mga salita. Or ibig din ba nating umalis? Ang tanong ay hindi lamang sa mga unang alagad sa panahon ni Jesus, kundi tanong din para sa atin ngayon. Tanong din sa bawat nakikinig ng salita ng Diyos. Ano ang magiging tugon natin kapag ang kanyang salita ay sumasang-ayon sa gusto natin? Madali tayong manatili. Pero paano kapag ang salita ni Kristo ay humahamon sa ating puso at pamumuhay? Mananatili pa rin ba tayo sa Kanya? Kapag ang pangangaral tumatama sa ating kasalanan, mananatili ba tayo sa pagsunod kay Jesus? Kapag ang Diyos tila hindi sumasagot sa ating panalangin sa paraang gusto natin, sa oras na gusto natin, mananatili pa rin ba tayo sa Kanya? Kapag tayo po ay naharap sa pag-uusig o tukso o paghihirap, kanino tayo unang lumalapit at nagtitiwala?
mananatili ba tayo kay Kristo o tatalikod tayo sa Kanya? Nawa po ang maging tugon natin ay katulad ng tugon ni Apostol Pedro. Panginoon, kanino kami pupunta? Ikaw ang may mga salita ng buhay na walang hanggan. Ang salita po ng Diyos ay buhay at buhay. Ang salita ng Diyos, sinusubok nito ang ating katapatan. Inihahayag nito ang laman ng ating puso at inililigtas nito ang ating mga kaluluwa. So ang tanong po, mananatili ba tayo kay Kristo? Hanggang dito po ang ating aralin. Maraming salamat sa inyong pakikinig, mga kapatid. Tayo po ay muling manalangin.